Dumadaan sa question and answer ang bawat ahensya. Karaniwang umaabot ng mahabang oras ang tanungan. Matapos may pasa sa committee level, aakyat naman for plenary approval ng 309 congressmen ang General Appropriations Bill. Ang aprobadong budget bill ay ipapadala naman sa Senate Finance Committee. May 20 miyembro sila na ang tungkulin din ay talakayin at pag-aralan ang budget. Tulad ng House, aaprobahan din sa plenary ng 24 senators ang kanilang version ng budget bill. May mag-a-approve pala. So, hindi lang pala dalawa yung nagkukontrol, Sara Duterte. May mag-a-approve pa. So, palpak pala yung mga pinagsasabi ni Sara dito. Diba? Kumbaga, teka lang. Paano kayo maniniwala kay Sara? Feeling ko wala namang alam to. Eto ini-explain po dito kung... kasi ini-explain dito na parang gustong sabihin ng laman ng video na hindi lang po kami yung nagdidesisyon. Marami. 'Di ba? Marami yung nagdidesisyon. Hindi lang po kasi yung tinutukoy ni Sara Duterte dalawa. Dalawa, hindi pwede yun kasi pag sinabi ni Sara, eto dalawa yung dito dalawa yung nagdi-decide. So ibig sabihin wala nang karapatan yung iba na tingnan. 'Di ba? Kung halimbawa may manghingi ng budget, so ibig sabihin sila yung masusunod. Pag sinabing, bigay mo na yan, ibibigay agad. Hindi po. No? Marami pa pong proseso. 'Di ba? Titingnan nila kung ano ba yung project na to. 'Di ba? Kung makakabuti ba to. Hindi lang pala dalawa. Sara Duterte, sabi mo dalawa lang eh. Marami pala sila. Bubusisiin ba? 'Di ba? Kung makatutuhanan ba yung project na yan or baka joke-joke lang. Diba? Diba, Sara? Tuloy natin. Ang masusing proseso at... Hoy, huwag kayong mag-iiyak ang mga basher ha. Dudurugin ko lang naman ang inyong piyuna. Dudurugin ko lang. Wala kasing utak yan. Walang utak yan si Fiona. Kailan ba nagkaroon ng utak yan? Kung meron siguro utak lamok. Diba? Huwag kayo mag-iiyak ang mga basher, putang ina nyo. Relax lang kayo, manood kayo, putang ina nyo. Mamatay kayo sa gigil. Tarantado. Nandito ako para turuan ang inyong VP. Walang utak yan eh. Tiger99, shoutout Support po natin yan si Tiger99 mga pre. Meron pong YouTube channel yan. Pag binabanatan ng inyong Fiona, nagagalit kayo. Mamatay kayo. Sana ma-stroke. Ang inyong daliri. Hindi ko naman ipagdadasal na mamatay kayo. Kasi masama yun. Dalirin nyo na lang yung ma-stroke. Sa kaka-type-type dyan, gigil na gigil kayo. Habang gigil kayo, ipukpok nyo ang mga cellphone sa putang inang ulo nyo. Pukpok nyo. Putang ina, hindi ako makaganti kay ballpoint man. Aga-type lang ako eh. Pukpok nyo sa ulo nyo. Tuloy natin. Check and balance ay para tiyaking maayos ang budget at hindi mawawaldas ang buwis ng taong bayan. Kapag may pasa. Ayan para matiyak na hindi mawawaldas ang buwis ng bayan, so marami pong titingin dyan. I-check po nila ng maayos. Diba? I-check nila ng maayos. Kasi kung dalawa lang yung maghahawak talaga, dalawa lang yung magdidesisyon, pag sinabing, magbibigay ako, tapos, syempre, hindi naman nila trabaho yung tingnan or i-check. No? Kasi, syempre, iba yung trabaho nito, iba yung trabaho nito. Hindi nila trabaho na i-check yung kung saan mapupunta yung budget, 'di ba? Kasi ganito 'yan. Halimbawa, ako taga-approve ako. Sige, approve na 'yan. Kahit sige, ibibigay ko 'to. Kahit sinabi ko 'yan ngayon, meron pa ring magche-check niyan. Marami ang mga 'yan. Bubusisiin pa 'yan kung totoo ba 'to, totoo ba 'tong ano na 'to? Itong project na 'to or baka gamitin lang sa mali, 'di ba? Marami pong ano 'yan, proseso. Hindi basta-basta 'yan. Kahit sabihin ko ngayon, okay, sige. Bigyan kita ng 51 billion. Hindi agad-agad 'yan pag-uusapan
Pag-uusapan pa yan. Marami pang pagdadaan ng proseso yan. Kasi pera yan eh. Diba? Mamaya pala, nanghingi ka lang ng budget para, alam nyo na, may eleksyon. Diba? Kunyari lang yung project. May mga ganun kasi. Diba? Oo, ang mga Duterte mahirap pagkatiwalaan sa pera talaga. Oo. Hindi nyo alam kung saan napupunta eh. Ang House at Senate version ng national budget, 15 congressman at 15 senador ang uupo sa bicameral committee para pag-usapan at i-reconcile ang conflicting provisions ng national budget. Ang may papasang version ng BICAM ay iraratify ng mababang kapulungan at Senado bago iakyat sa Pangulo. Ang Presidente ang siyang pipirma para maging ganap na batas ang General Appropriations Bill. Pero sa panahon ni Digong, pag sinabi ni Digong, oh ito yung 51 billion, ay wala nang dire-diretso na yan sa anak eh. Hindi na, wala nang, kasi siya nga yung nasusunod eh. Diba? Hindi na tinitingnan ng ibang congressman or mga kongresista kung saan ba yun mapupunta. Eh, syempre, Digong yan eh. Pag sinabi ng leader, oh, hindi, sa anak ko yan. Doon lang yan sa anak ko. Eh, matik. Ang laki ng 51 billion pero baha pa rin yung Davao. Partida, Davao lang yung aayusin mo. Davao lang, Davao. Oo. Pero bakit may baha pa rin dyan? Hindi ko naman sinasabi na kayang pigilan yung baha. Pero sana, may kahit pa unti-unti, no? Na solusyonan sana. Diba? O, naintindihan ko naman, hindi naman sila Diyos. O Diyos. Parang si Kibuloy. Hindi naman sila Diyos para pigilan talaga yung baha. Pero sana, oo, kahit pa paano, may nagawa man lang. Diba? Oy, shoutout kay Orange Silasor ha. Ito si Orange Silasor, ano to? Wala tong bobo to pagdating sa gadgets. Orange Silasor. Oo, nagtataka ako, bakit ang bobo mo? Pagdating sa gadgets. Diba? Wala kang alam. Napag-iwanan ka ba? Napako ka ba sa 1994? 2024 na ngayon, boy. Diba? 2024 na ngayon. Parang napag-iwanan ka ng tatanga-tanga ka pa rin ay nako po. Yan kasi, gamit-gamit kasi ng utak. Yan tayo eh, tatanga-tanga eh. Diba? Oo, hindi alam mo, pag nakakita siguro to ng yung AI ngayon, na halimbawa nakatayo ka lang, bigla kang maging aso, papalakpak siguro to, sasabihin niyo, wow, ang galing naman. Kasi wala siyang alam sa technology or sa ngayon, sa mga makabagong technology, di ba? Tama yung comment niya, pantanga. Sunog ka agad, mag-comment ka. Ako po kasi, habang nagre-react ako dito, pumapatol ako sa comment. Welcome nga dito yung basher eh. Hindi ko hinahide yan. Welcome kayo dito. Sige. Comment pa kayo dyan. Kapag pirmado na ang General Appropriations Act, ang budget execution ay nasa kamay na ng mga ahensya. Department of Budget and Management ang nagre-release ng pondo sa iba't ibang sangay ng executive branch. Walang nahawakang pondo, kahit piso, ang mga congressman at senador. Ang trabaho nila ay nagwawakas sa pagpasa ng budget. Bakit mahalagang maintindihan ng proseso? Dahil ito ang magpapakita na hindi isa o dalawang tao lang ang may control sa budget. Mahabang proseso ang pagsasagawa. Hindi isa o dalawang tao lang. Okay, kaya nga may senador, may mga kongresista, may mga congressman, para sila yung mag-check, no? I-check nila kung saan ba talaga mapupunta yung budget. Pero pag sa tingin nila may mali, hindi talaga yan hindi talaga ma-approvean yan. 'Di ba? Kung sa tingin nila pansarili lang yung pansariling lang, may gagawin ka sa budget kasi malapit na eleksyon, hindi talaga ma-approvean yan. 'Di ba? Lalo na't kung isa kong senador o kung congressman, may issue ka sa pera, hindi mo maipaliwanag ng maayos. Hindi ako papayag, hindi ko approvean yan.
'Diba? Grabe kayo humigop ng budget eh. Itong mga Duterte, grabe. Oo. Ganyan sila makahigop. 'Diba? batas ng budget na dumadaan sa madaming pagsusuri. Sa huli, layo ng prosesong ito na masigurong tama at sapat ang budget ng ating bansa upang maayos na mapaglingkuran ng ating pamahalaan ang bawat Pilipino. Ayun. So karapatan po, no? Karapatan ng natin, ng mga individual na malaman yung proseso, 'di ba? O karapatan natin kung ano nga ba yung proseso, 'di ba? So yan ini-explain po. O Sara Duterte, tandaan mo ha, hindi lang dalawa yung nagkokontrol ng budget. Alam mo na. Nako, may kakilala kasi akong si Fiona, kakilala ko yun eh. Oo, kapitbahay ko sa Davao yung si Fiona. Nagduda nga ako kay Fiona, alam niyo kung bakit? Naging lawyer pero walang alam. Oo. May kakilala ako sa Davao, naging lawyer pero walang alam. Hindi ko nga alam kung binayaran lang ba para makakuha ng ganun. Ay, pag may pera ka, madali lang yan. Kaya walang alam eh. Diba? Oy, kaya Junjun, Lial, shoutout ha. Uy, Lial ah. Ang kapangalan mo si si Alice Guo ah. Lial. Paiba yan ah. Ito, isunod po natin si Marlica kasi ito talagang minaliit po kayo mga teacher. No? Bigyan natin ng reaction to si Kupal na Maharlika. Ito na po. Ang makain, yun ang maganda mga chikari. Pero balik tayo dito kay Kimbo. As a teacher, as an ordinary teacher, kaya mo bang bumili ng 5 million, 11 million na Patek Philippe Patek na relo? Kaya mo bang bumili ng 4.5 million, 5 million, 10 million, 11 million Hermes na ikaw ay teacher? Teacher lang. Si Sir Sanchez, shoutout out. Narinig niyo yun? Teacher lang. Lang. Grabe yung balik nga natin. Sinabi kong teacher, 0.5 million, 11 million na Patek Philippe Patek na Ito balik natin. Narinig niyo po yun? Teacher lang. Teacher ka lang pala, so wala ka palang karapatang makabili ng ganyan. Sino ba yung teacher dito na may mga mamahaling relo? Teacher na may sasakyan, sino ba? Ako marami akong kakilalang ganun. Huwag mong nilalang yung mga teacher. So, porket ba teacher, wala nang karapatang makabili ng mga mamahaling gamit? Press 1 nga, sino yung mga teacher dito? Grabe. Oo, minaliit kayo ni Maharlika. Diba? Alam nyo, kahit anong, yung pagiging teacher kasi, marangal na yan eh, na trabaho yan eh. Diba? Hindi dapat minamaliit. Ang pagkakaalam ko, siya, malaki yung sinasahod niya sa ibang bansa. Euro ba yun? Euro? Euro. Pag euro, malaki talaga yun. Convert mo sa peso. May mga teacher dito. May 2 teacher, 3. Yun. May teacher akong kilala. Maganda yung sasakyan niya. Malaki yung bahay niya. May negosyo siya. Pero teacher siya. Basahin natin to, may nag-comment. Ano to eh? Nasa tulpo to eh. In the road, stop, look, and listen. In the might, stop, talk, and listen. Ano yan? Diba? Ulitin natin. Ito na. From tricycle, from walang makain. Yun ang maganda mga chikani. Pero balik tayo dito kay Kimbo. As a teacher, as an ordinary teacher, kaya mo bang bumili ng 5 million, 11... Ang usapan dito ay yung kinikita kung sapat ba income niya. Pagkakaalam ko kasi sa sa euro yung kinikita niya. Hindi naman yata siya teacher dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Eto na. Tuloy natin. At siyempre, ang pag-uusapan natin dito, yung pangmamaliit sa mga teacher. Kasi damay lahat eh. Teacher lang. million na Patek Philippe Patek na relo. Kaya mo ba bumili ng 4.5 million, 5 million, 10 million, 11 million Hermes na ikaw ay teacher? Teacher lang. Papayag ba kayo? Maliitin kayo.
'Diba? Teacher lang. Masakit 'yun, masakit po 'yun sa mga sa mga teacher yung ganung word, 'di ba? Parang ang tingin mo sa aming mga teacher maliit lang kaya nga ikaw, kaya nga may engineer ngayon, kaya nga may doktor, ano pa ba? Lahat. Electrician nang dahil sa teacher na minamaliit mo. 'Di ba? 'Yun. Sino yung gumawa ng sasakyan na 'yan? 'Di ba? Hindi isang company yung yung minamaniho ni Maharlika ngayon. Isang company ang gumawa ng sasakyan na 'yan. Bago ka makabuo ng sasakyan, mag-aaral ka muna, magtuturo sa'yo, teacher din. Teacher din yung magtuturo sa'yo. Tapos, BPV, Norlay, shoutout. Tapos, minamaliit mo yung mga teacher. Sabi kong teacher lang, it's not, hindi pagda-down. Babawi ka pa. Wag na. Salamat po sa 366 thumbs up natin dyan, babawi ka pa ngayon. Wala na eh. Pinahiya mo na yung mga teacher eh. Minaliit mo na eh. Huwag ka nang lumiko. Babawi pa kasi nadulas. Alam mo kasi ganito yan. Kung ano yung nilalaman ng utak mo, didiretso yan sa bunganga mo. Mamaliitin mo ngayon yung teacher. Yun na yun eh. Salamat po kay Edna Nikita. Salamat po sa iyong blessing. Salamat po sa iyong pakulay. May kulay na ba yung iyong pangalan? Meron na. Bigyan ko ng jacket yung isa. Okay. Wag na. Ganito kasi yan. Kung ano yung nilalaman ng utak natin, magdadirect yan sa ating bunganga. Kasi kung ano yung nilalaman ng utak natin, yun din yung nasa puso natin. Direct sa bunganga yan. Ngayon, kung feeling mo na dulas ka, babawiin mo ngayon. Hindi ko siya minamaliit yung teacher, pero wala na. Minaliit mo na. Inggit ka, Maharlika eh. Luko-luko ka. Lang na sweldo. Alam naman natin kung ano yung pang-teacher lang na sweldo. Magkano? Eto na nga. Pag-usapan din natin yung magsasaka. Yung sweldo ng magsasaka, FSK 11 shoutout, maliit lang din. Hindi naman matatawag na sweldo. Yung kita nila, sa kadaan nila, maliit lang din. Pero tingnan mo, may mga magsasaka na biglang yaman. Alam niyo kung bakit? Kasi magaling silang magpaikot ng pera nila. 'Di ba? Magaling. Lalo na yung teacher, may monthly sahod sila. Yung magsasaka, hindi sure yan na kung may kita sila ngayong buwan na to, minsan meron, minsan wala. Pero may biglang yaman na magsasaka. Partida, magsasaka yun. Yan pa kaya teacher yan? Yan pa kaya teacher yan? 'Di ba? Tapos mamaliitin mo. Regan Kalma, shoutout. Mamaliitin mo yung teacher. Ilalanglang mo. Hindi mo alam kung ano yung diskarte niyan sa buhay para magpayaman. May mga diskarte kasi, kanya-kanyang diskarte yan eh. May mga iba nga dyan na nakaupo lang pero biglang yaman. Nagbibilang na lang ng pera. Ganun. Nakaupo lang sila. Walang trabaho yun. Kundi umupo. Diba? Ganun yun. Kung Maharlika, huwag mong dinadaw ni mga teacher. Tangina mo ka. Magsama kayo ni Sarah. Ano sweldo ngayon ng mga palangga akong teacher? May mga pamangkin akong teacher eh. Biglang bawi. May mga pamangkin daw siyang teacher. Pero pinahiya mo yung pamangkin mo. O kayong mga nanonood kay Maharlika, alam ko may mga teacher dyan. Tuwan-tuwa ba kayo niyan? Na harap-harapan na kayong ginagago. Siyempre, pinapanood nyo eh. Di harap-harapan na yan panggagago. Diba? Yung ibang teacher ngayon, na nanonood kay Maharlika, sumusuporta. Ano, masaya kayo? Winalang hiya kayo? Ano, happy? Gana ko teacher.
Saan sila kumukuha ng pera? Mga kababayan, adiktador na to mga to. Wakasan nyo na to, wag nyo nang paabutin ng Pasko. Wakasan nyo na to, lumabas kayo. It's not only bangag. Paano nga lalabas? Eh kung wala namang lalabas. 'Di ba? Paano lalabas kung walang lalabas? Hindi naman kayo hindi naman kayo sinaruto para magkagibunsin kayo. Wala na nga supporter. 'Di ba? Tapos gusto niyo lumabas pa? Wala na. Oy, salamat po kay Ami Campbell. Ayan, salamat po sa yung blessings or pakulay. Maraming salamat po. Oh. Sige nga. Sabi nyo 8 million kayo, mga member pa lang yun ni Kibuloy Sabi nyo 8 million kayo, pero nasa na? Nanghihikayat na kayo Lumabas na kayo, ayaw nga lumabas kasi wala nga lalabas. Oo. Wala nga lalabas Kasi ilang piraso na lang kayo, nabibilang na lang kayo. Oh. Nagmamakaawa na, please, lumabas na kayo. Please. Wala nga. Walang lalabas. Arturo Araba, shoutout po magandang hapon. Lahat, Kongreso, Senado, dapat napalitan na yung mga hinayupak na yan. Ang galing. Sinong papalit? Yung mga walang utak? Dapat si Marcolita yung palitan yun yung tanggalin. 'Di ba? Panay kampi sa sa mga sinungaling na tao. 34 lang ang sweldo namin, sabi ni Elmer. 34,000, Elmer. Ilang taon mo pag-iipunan ang 1 million? 1 million na isang relo, isang bag. 34,000. But syempre si Kimbo ay kongresista siya. Magkano ang sweldo niya again? Sige. Tanong ko sa'yo, Maharlika. Ito ito. Ano to? 3 million. 3 million. Relo pa lang. 3 million. Ano to? Relo pa lang yan Hindi pa yung 51 billion yung pinag-uusapan dito Hindi ko pa nga sinasali yung 51 billion ito, ano to? Bago kasi kayo manilip, no, sa kabila, abay, tingnan nyo muna na yung bakuran nyo. Tingnan nyo muna. May 51 billion, may 600 million, may 13 million, may 125 million, o may digong pa. Naku, napakalaki yung kay digong. Meron pa to. Abay, tingnan nyo naman. I-content nyo nga to. I-content nyo. Content nyo. Itong 3 million, mahigit. Relo pa lang yan, Yan ba yung Yan ba yung mahirap? Sabi nyo, mahirap lang kami. Pulubi lang kami. Yan ba yan? Bayad kami ng bayad ng tax. Napupunta sa inyong mga relo. Diba? Magkano ba yung sahod ni Pulo ngayon? Tapos biglang nakabili ng relo. Kawawa po tayo, Tayo ay nagbabayad ng tax sa panahon ni Digong. Magpasa hanggang ngayon, pero tingnan nyo. Sila yung nagkakarelo ng mamahalin, di ba? Maninilip kayo? Sisilipin din namin to. Marami pa yan. Matakaw sila sa Intel funds. Eto na, tuloy natin kay Maharlika. 200 to 300,000. Kung yan ay sweldo lang niya, paano ka makaka-afford ng 200 to 300,000. Pero kung negosyante ka naman, magaling kang magpaikot ng pera, 'di ba? Ano 'yan? Instant millionaire ka. 'Di ba? Kung magaling ka sa negosyo. Kahit nga 100,000 kaya mo nang paikutin 'yan Kung magaling ka talaga sa negosyo. 'Di ba? ng ganyang expensive na mga bag magmula sa bayong. Inggit ka lang, Maharlika, kasi wala kang utak ang pinagsasabihan mo, may mga negosyo yan, sigurado yan, 'di ba? Ikaw, anong negosyo mo? Ang manira. Para makatanggap ka ng monthly sahod.
Yan lang naman yung kaya mo kasi patong-patong na yung kaso mo. Oh, 12-year Wilfred, shoutout po patong-patong na yung kaso mo, Maharlika. Tandaan mo yan. Tingnan nyo yung mga live ni Maharlika ngayon. Bihira na lang po mag-live. Kasi inaasikaso niya yung kaso niya. At syempre, ang advice sa kanya ng lawyer niya, wag na magsalita. O tingnan nyo yung mga live niya ngayon. Maiksi na lang. Kasi, may kaso ang animal. Oo. Utang ina mo, Maharlika. Oo. Susunod ka na, malapit ka na. Panay ka kuda dyan. Alam nyo yan, no choice na yan, kundi manira ng manira. Kasi nga, pangbayad sa lawyer. Eh, mahal kaya yung lawyer sa Amerika. Diba? Magmula sa tsinelas ng Bicolores, nakita ko yung mga nagbabiral na picture. Tapos nakaka-afford ka na. Kahit sa abroad, hindi ka makakabili ng car. Sa Pinas, sabi ni Melba Satlick. Exactly. Like, dito naman sa Amerika, depende sa lugar mo. Depende din sa... Oy, shoutout sa mga teacher na nandyan sa ibang bansa, Shoutout sa inyo. O tingnan nyo yung teacher na nasa ibang bansa. May mga sasakyan sila ngayon dito sa Pilipinas. May mga magaganda pang bahay. Minamaliit po talaga kayo. Hindi nyo daw afford talaga. Diba? Yung magsasaka nga namin dito na kapitbahay, Oo. Mayaman. May mga sasakyan. Pero magsasaka yan. Minaliit mo na nga yung teacher, eh. Eh, paano pa kaya yung kung magsasaka yung pag-uusapan dito? Diba? Grabe makapang mali itong hinayupak na to, sa trabaho mo. Like, kami dito sa Amerika, utang-utang lang naman kami lahat dito, loan-loan, kahit naman saan yata kayo magpunta, unless you have a lot of money na may malaki. Ay, shoutout sa mga, wag mong nilalahat. Yung nandyan sa Amerika na nangungutang. Wag mong nilalahat, Maharlika. Baka ikaw yun. Baka ikaw. Diba? Ang negosyo, pwede ka magbayad ng cash. But anyway, going back dito kay Kimbo na ito, di ba, kay Madam Chair, ang kapal ng mga pagmumukha nila na tirahin, not only Inday Sara, yung mga taong gusto nilang tirahin. Salamat at tinitira. Di ba? Pag ang gusto nyo kasi kampihan kayo, eh. Pero wala kasi, ang kakampi lang siguro ni Sara dyan sa Congress. Sino nga yan? Si Marcoleta. Alam ko meron pa, eh. Pero iilan lang sila dyan. Sampal pala sa inyo yung pagbanat, kay Sara Duterte. Masakit pala sa inyong atay. Atay balunan. Huwag kayong masasaktan. Hindi kasi nagtatrabaho ng maayos ang inyong Vice President. Kaya hindi natin mapipigilan kung mababanatan siya dyan sa Congress. Diba? Tapos ngayon, dahil sampal sa inyo, sisilipin nyo yung ari-arian, ganito. Uy, bago kayo manilip, tingnan nyo muna yung bakuran nyo. Galing-galing yung manilip. Mga tatanga-tanga kayo. Pero mga magnanakaw. Di ba recently nagsulong ng bata? Magnanakaw. Uy, Sara Duterte, 125 million. Asa na? Sabi ni magnanakaw daw. Sabi ni Pokpok. Magnanakaw. Sino kaya yung tinatamaan yan? Sino? Bobo ka talaga. Hindi ka nag-iisip, eh. Kung tama, i-correct nyo ako kung mali, kasi, ito very impromptu na vlog natin. Teka. Bobo ka talaga. Bobo ka. Alam mo, Maharlika, sasabihin ko sa'yo, Wait lang, bigyan natin siya ito. Sabi niya, vlog daw yung ginagawa niya. Nasa Amerika ka, pero tatanga-tanga ka pa rin. Ngayon, tatanungin kita, Maharlika, papaano naging vlog yung live? Mukhang humina po yung signal natin. Humina ba yung signal natin? Parang humina yata. Wait lang, Okay na. So, tuloy tayo. 30 youth, sila Cardema yata, yung asawa ni Cardema, ni Mr. Cardema. Teka muna, sabi ni Rino de los Reyes, Madam Maharlika, birthday ko po now, September 14, 1958, at 66 years old na. Oh my goodness, happy birthday, Rino de los Reyes. Yun yung
Yun yung ano natin kay Maharlika, basta kayo mga teacher, minaliit po talaga kayo. Okay, kung gusto niyo mapanood yung video niya, ay panoorin niyo na lang kung kaya yung hindi manggigil. Okay? Ako hindi ako teacher ha, hindi ako teacher. Pero nararamdaman ko yung sakit na mga sinabi niya sa mga teacher. Na grabe yung pamamaliit niya. Although bumawi siya doon, pero huli na yung lahat, Maharlika, lumabas na sa bunganga mo. Okay? Yun. Tapos,